Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1106. Pagkatalo. Ang kulay gintong apoy ay parang likido lamang habang dahan-dahan itong dumadaloy sa paligid ng mga daliri ni Zon-Er. Habang ginagawa nito, ang nakapalibot na espasyo ay bumuo ng ilang paikot-ikot na spatial na bitek kasunod ng balangkas ng daloy. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa kulay gintong apoy. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mahirap itago. Hindi pa siya nakakita ng heavenly flame, ngunit itong kulay gintong apoy sa mga kamay ni Zon-Er ay naging dahilan upang makaramdam siya ng takot sa unang pagkakataon. Nang lumitaw ang kulay gintong apoy na ito, maging ang glazed lotus heart flame sa loob ng kanyang katawan ay nagbuga ng bahagyang nanginginig na ingay. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Xiaoyan ang ganitong sitwasyon sa lahat ng mga taon na ito. Naiintindihan ni Xiaoyan ang kahulugan sa likod ng bahagyang nanginginig na tunog na ibinubuga ng glazed lotus heart flame. Ito ay takot. Sa pamamagitan ng kakayahang maging sanhi ng labis na takot sa glazed lotus heart flame, malinaw na ang kulay gintong apoy sa kamay ni Zon-Er ay talagang hindi isang ordinaryong heavenly flame. Pagkatapos ng lahat, ang glazed lotus heart flame ay ang produkto mula sa pagsasama ng green lotus core flame at ang fallen heart flame. Bagamat hindi ito nirerango sa Heavenly Flame Rankang, dapat itong makapasok sa top 10 kung isa ang magrerango dito. Kahit na ang isang Heavenly Flame na may ganoong buhay ay nakaramdam ng takot dahil sa gininto ang apoy ni Zon-Er. Gaano katikat ang bagay na ito? Sa Heavenly Flame Rankang, mayroon lamang dalawang uri ng apoy na may gininto ang kulay sa mga nangungunang 10 spot. Ang isa ay ang 9 Quiet Gold Ancestral Flame na nirerango sa ikapito, at ang isa ay ang Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame na nasa ika-4 na pwesto. Nagtataka ako kung alin sa mga apoy na ito ang apoy ni Zon-Er. Napaisip si Xiaoyan sa kanyang puso. Siyempre, hindi niya lubos na matiyak. Ang Heavenly Flame Rankang ay isang mahusay na awtoridad. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na bilang ng mga mahiwagang bagay sa mundong ito. Maraming tao ang naniniwala na mayroong mas maraming Heavenly Flame kaysa sa naitala sa Heavenly Flame Rankang. Sa makatuwid, hindi matiyak ni Xiaoyan na ang gininto ang apoy na ginagamit ni Zon-Er ay isa sa dalawang Heavenly Flames na ito. Ang kulay gintong apoy ay dumaloy sa paligid ng daliri ni Zon-Er sa isang maliksi na paraan habang ang kanyang mga mata ay bahagyang lumilipat. Tumingin siya sa mga eksperto mula sa Hall of Souls at Ice River Valley sa paligid. Isang malabong ngiti ang bumungad sa kanyang matikas at kaakit-akit na mukha. Atake. Ganda ay nakadama ng pagkabalisa sa kanilang mga puso sa sandaling lumitaw ang kulay gintong apoy. Gayunpaman, walang dahilan para sila ay umatras ngayon. Mahigit 100 tao ang nagmanyobra ng kanilang Daochi ng sabay. Pagkatapos nito, nag-transform sila sa maraming nakakatakot na Daochi pillars na inilunsad sa Xiaoyan at Zon-Er mula sa lahat ng direksyon. Talagang medyo marilag at engrandi ang eksenang iyon. Ang napakalaking mga haligi ng Daochi ay pumutol sa kalangitan at agad na dumating. Dahan-daang itinaas ni Zon-Er ang kanyang kamay, at marahang hinaypan ng kanyang maliit na bibig ang gintong apoy. Puff! Ang kulay gintong apoy ay biglang lumaki kasabay ng hangin matapos itong hipan ni Zon-Er, na naging isang kulay gintong flame barrier na bumabalot sa kanya at kay Xiaoyan. Chi. Maraming mga haligi ng Daochi ang walang awang bumagsak sa kulay gintong flame barrier na ito. Bagamat nagdulot sila ng maraming ripples na lumitaw, ang mga pag-atake sa huli ay hindi nakakalat sa flame barrier. Masasabi ng isa kung anong uri ng nakakatakot na lakas ng depensa ang taglay ng flame barrier na ito. Medyo nagbago ang mga ekspresyon ni Ganda at ng iba pa nang makita nila ang kanilang pinagsamang pag-atake na madaling hinarang ni Zon-Er. Gayunpaman, bago sila muling maka-atake, dahan-daang itinaas ni Zon-Er ang kanyang ulo. Isang kulay gintong apoy ang bumungad sa kanyang taglagas na mga mata. Pumunta ka. Idiniin ni Zon-Er ang kanyang daliri sa walang laman na hangin habang marahan niyang utos. Ang nakapaligid na kulay gintong harang ng apoy ay agad na pumutok pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Nag-transform ito sa mahigit 100 ilaw ng apoy na naglalabas ng sizzling sound. Pagkatapos nito, nag-rocket sila sa hangin. Sa isang iglap,
Lumitaw sila sa harap ng grupo ni Ganda. Nagmamadali nilang inipon ang kanilang Dao Chi upang maglagay ng mga depensa sa kanilang pagkabigla. Chi chi chi. Ang kulay gintong liwanag ng apoy ay tahimik na bumaril sa malawak, makapangyarihang mga depensa ng Dao Chi ng grupo ni Ganda. Bago pa makahinga ang grupong ito, gayunpaman, isang bahagyang drug na tunog ang tahimik na lumitaw. Kaagad, isang matinding kirot ang lumabas sa kanilang dibdib. Ang buong grupo ay dahan-daang ibinaba ang kanilang mga ulo sa labis na kahirapan, tanging ang isang kalahating daliri malaking butas ng dugo ay hindi namamalayang lumitaw sa kanilang mga dibdib. Ang paligid ng madugong butas ay walang kahit katiting na bakas ng sariwang dugo. Ang laman at dugo ay lumitaw na para bang sila ay ganap na naglaho at naglaho. Napalaki ang bibig ng grupo ni Ganda. Bumaling ang kanilang mga mata sa Dao Chi defensive wall sa harap nila. Kaagad, ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa mga butas sa dingding. Ang depensa ng Dao Chi na kanilang nabuo sa sobrang kahirapan ay parang papel lamang sa sinag ng apoy. Ito ay ganap na walang anumang kakayahan sa pagharang. Ito ay, ano ang apoy na ito? Ang puwersa ng buhay sa loob ng katawan ng mga eksperto mula sa Hall of Souls at sa Ice River Valley ay mabilis na nawala. Ang kanilang mga katawan ay umindayog at tuluyang bumagsak ang ulo sa harap ng maraming nakatulala na mga tingin sa ibaba. Ang kulay gintong ilaw ng apoy ay mukhang hindi masyadong tumpak. Sa makatuwid, hindi lahat ng puso ay natagos. Ang ilan sa mga maswerteng nakaiwas sa pagpatay, tulad ni Ganda, ay hindi man lang hinintay na magsalita si Zon-er. Nagmamadali silang umatras na may takot sa mga mukha. Sa sandaling ito lamang nila naunawaan na ang dalagang ito ay mas nakakatakot kaysa sa lalaking nasa tabi niya. Pagkatapos lamang ng isang palitan, ang lahat ng mga eksperto mula sa Hall of Souls at sa Ice River Valley ay namatay o nasugatan. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang ang puso ng marami ay matabyunan ng malamig na hangin. Saan ba nanggaling ang babaeng demonyong ito? Paano siya nakakatakot? Bahagyang idinilat ni Zon-er ang kanyang maliit na bibig matapos ang random na pagkatalo sa grupo ni Ganda. Pagkatapos nito, nilunok niya ang nakakatakot at kulay gintong apoy sa kanyang katawan. Nilinggan niya ang kanyang ulo, nakita si Xiaoyan na natigilan sa mukha, at hindi sinasadyang pinulupot ang kanyang mga labi sa isang magiliw na ngiti. "Pag, mukhang nauuna ka sa akin." Nagsalita si Xiaoyan na may mapait na ngiti nang makita niyang nakatingin si Zon-er. Noong una, akala niya ay napakahusay na ng kanyang tagumpay. Gayunpaman, pagkatapos makita ang kanyang mga taktika ngayon, sa wakas ay naunawaan niya na palaging may mga mas malakas. Hindi maaaring sabihin ni Senior Brother Xiaoyan sa ganitong paraan. Umaasa si Zon-er sa bloodline ng kanyang ninuno, ngunit umasa ka sa iyong sariling lakas upang maabot ang yugtong ito. Kung talagang ihahambing natin, hindi may kukumpara sa iyo ang 10 Zon-er. Mahinang tumawa si Zon-er. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Xiaoyan sa kanyang puso matapos marinig ang nakakaaliw na mga salita ni Zon-er. Napabuntong hininga na lang siya nang walang magawa pagdating sa mga bagay na ito. Wala siyang pagpipilian. Si Zon-er ay ipinanganak na may mas magandang background. Ang malamig na chi formation na ito ay dapat ding masira. Lumingon lamang si Zon-er matapos makita ang nagulat na ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan na unti-unting nawawala. Napatingin siya sa malamig na chi na bumabalot sa lungsod. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang sinag ng gininto ang liwanag ang sumilay mula sa dulo nito at nawala. Di nagtagal pagkatapos mawala ang sinag ng gininto ang liwanag, ang enerhiya ng buong lugar na ito ay biglang umungol. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming malalawak at makapangyarihang mga haligi ng Dao Chi ang sumugod mula sa labas ng malamig na chi barrier. Pilit na pinuputol ang harang na ito hanggang sa mapuno ito ng mga butas. Toneladang malamig na singaw ang lumabas. Ang temperatura ng lugar na ito ay unti-unting bumalik sa normal pagkatapos tumagos ang malamig na singaw na ito. Tahimik ding naglaho ang malamig na hamog. Maraming tunog ng rumaragasang hangin ang lumitaw pagkatapos na kumalat ang malamig na fog. Kaagad, maraming itim na figure ang lumitaw sa harap ni Zon-er sa maayos na paraan at yumuko sa kanya. Bahagyang tumango si Zon-er sa mga itim na figurang ito na lumitaw.
Ikinaway niya ang kanyang kamay at muli silang nag-transform sa maraming itim na figure na nagkalat sa paligid ng lungsod at nananatiling alerto para sa anumang biglaang pagbabago. Bumalik lamang ang mga mata ni Xiaoyan pagkatapos mawala ang mga itim na figurang ito. Nadudurog ang puso niya nang makalanghap siya ng malalim na hangin. Ito ba ang lakas ng angkan ng Go? Talagang nakakatakot. Ang pagkabigla sa puso ni Xiaoyan ay nagpatuloy sa mahabang panahon bago ito tuluyang naputol ng mga pagsabog ng enerhiya na biglang tumunog sa malayong kalangitan. Sinundan ng kanyang mga mata ang tunog at nakita niya sina Qinghai at Tian Shuangzi na natalo sa mga kamay ng matandang iyon na nakaitim na nakadamit. Nag-iisang lumalaban sa dalawang tao, ngunit nakakakuha pa rin ng mataas na kamay. Mula dito, masasabi kung gaano kakilakilabot ang lakas nitong nakaitim na matandang lalaki. Mukhang may dahilan talaga ang babala ni Zun-Er. Mula sa ugali na ginagamit ng mga taong ito para sa kanya, malamang na nagtataglay siya ng napakataas na posisyon sa angkan ng Go. Kung hindi ako nagtataglay ng lakas na magsasanhi sa guklan na ito na seryosohin ako, ang pagtatangkang manatili sa tabi niya ay malamang na walang kabuluhan. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Sa kanyang kasalukuyang lakas na Daozang, malayo siya sa lakas na kailangan ng guklan para seryosong tingnan siya. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para lang makitungo sa isang eksperto sa tuktok ng klase ng Daozang. Sa makatuwid, kailangan niyang itaas ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Ang pagtatangkang pataasin ang kanyang lakas ay mangangahulugan na si Xiaoyan ay kailangang makahanap ng bagong heavenly flame sa lalong madaling panahon. Mayroong wala pang isang taon bago magsimula ang Peel Gathering. Bukod dito, magkakaroon ng masalimuot na proseso sa pagpili. Kaya, ang oras na ito ay kailangang isulong. Dahan-daang bumuga ng hangin si Xiaoyan. Upang mapataas ang kanyang lakas ng mas mabilis hanggat maaari, kailangan niyang makuha ang 3,000 nasusunog na apoy ng Peel Tower. Muling itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo pagkatapos magdesisyon. Dama po ang kanyang mga mata sa labanan sa pagitan ng maputing buhok, matanda at binhi. Sa mga sandaling ito, ang dalawa ay nagkakaroon ng matinding away. Paulit-ulit na lumitaw ang madilim itim na mga linya sa bakanteng espasyo kung saan silang dalawa ay nagpalitan ng suntok. Ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay naging dahilan upang manginig ang mga puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Bang! Dalawang figure ang nagbanggaan sa parang kidlat sa kalangitan. Isang malakas, nakakapukaw ng kaluluwang tunog ang sumabog. Gayunpaman, same time na tumawa ang maputing buhok at matandang iyon. Biglang naglabas ng berdeng kristal na glow ang kanyang nangungunot na palad. Maraming misteryosong hand seal ang nabuo. Hihihi. Tanggapin ang sky-burying seal mula sa matandang ito. Biglang napataas ang kilay ni Xiaoyan nang marinig ang malakas na tawa ng lalaking maputi ang buhok. Sky-burying seal. Ang ikaapat na selyo ng God Seal skill. Bing natigilan din siya dahil sa sigaw ng lalaking maputi ang buhok. Sky-burying seal. Medyo pamilyar ang pangalan na ito. Sky-burying seal. God Seal skill. Ang pag-iisip na ito ay mabilis na kumislap sa puso ni Binghi bago biglang nanginag ang kanyang katawan. Sa wakas ay nahayag ang isang nakakasindak na ekspresyon. Napadako ang kanyang mga mata sa kulay berdeng figure sa di kalayuan. Siya. Isa talaga siyang miyembro ng Guklan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1107. Pagpipilit sa kaaway na umatras. Nakatitig ang mga mata ni Binghi sa babaeng nakaberdeng damit sa di kalayuan, na nakatayo sa bakanteng hangin. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mahirap itago. Ang angkan ng Go, ang sinaunang paksayo na ito, na nagpapanatili ng mababang profile, ay bihirang magpakita ng kanilang sarili sa Central Plains. Gayunpaman, ang isang dalubhasa na umabot sa isang tiyak na kwalipikasyon at timbang ay matututo kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang angkan na ito, na nagmula sa sinaunang panahon, ay nagtataglay. Mula nang lumitaw si Zun-Er, si Binghi ay maaaring gumawa ng ilang mga hula tungkol sa kanyang katayuan at background, ngunit hindi niya kailanman ipinadala ang kanyang mga hula sa direksyon ng Guklan na ito. Total, low profile naman ang clan. Napakabihirang mangyari ang naturang publicized na kaganapan.
Bukod dito, maraming mga eksperto sa Central Plains na nagtataglay din ng mga nakatagong paksayon. Marami sa mga paksayon na ito ang may lakas na kayang makipaglaban sa Ice River Valley. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang mga patakaran sa loob ng kanilang mga paksayon, hindi sila kasing kilala nitong Ice River Valley. Gayunpaman, kung sasaktan ng Ice River Valley ang kabilang partido hanggang sa hindi na nila ito matiis, kahit na ang Ice River Valley ay magdurusa ng kaunti. Inaasahan na siya ay talagang isang tao mula sa angkan ng Go. Medyo naging berde ang ekspresyon ni Binghee. Sa level niya, natural na marami siyang alam tungkol sa misteryosong Go Clan. Kalimutan ang tungkol sa iba pang mga bagay. Ang kakayahang magbukas ng isang kaharian at lumikha ng kanilang sariling mundo ay sapat na upang maging mapagpakumbaba ang maraming nangungunang paksayon. Sa sandaling ito lamang niya naunawaan na ang mga salitang binitiwan ni Zon-er nang ihayag niya ang kanyang sarili ay hindi isang walang laman na banta. Sa hindi maarap na lakas ng Go Clan, ang pagsira sa kanyang Ice River Valley ay hindi isang imposibleng gawain. Hindi pinansin ng maputing buhok at matandang lalaki si Binghee kahit na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Lalong tumindi ang jade green na glow sa kamay niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-ipon ito sa paraang parang kidlat at naging kalahating talampakan ang laking jade green na palm ng enerhiya. Ang palad ay napuno ng maraming maitim na peklat, at isang nakakatakot na spatial na lakas ang lumabas mula rito. Nagdulot ito ng paghihiwalay ng espasyo sa paligid ng palad at bumuo ng maraming maitim na bitek. Hahaha. Ang mapuputing buhok at matalas na mga mata ng matanda ay dumampi kay Binghee matapos makita ang kanyang fist imprint form. Isang malakas na tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Kaagad, ikanawin niya ang kanyang kamay, at ang hindi pangkaraniwang palad na may hindi mabilang na bilang ng kakaiba, itim na mga sinulid na tumatakip dito ay biglang sumugod. Ang enerhiya sa itaas ng lungsod ay biglang nagsimulang magkagulo pagkatapos na may padala ang palm ng enerhiya. Maging ang ulap sa langit ay umiikot. Natural na narinig ni Binghee ang kilalang Godseal skill. Kaya naman, naging solemn na agad ang ekspresyon niya. Alam niyang walang kwenta ang sasabihin sa sandaling ito. Ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang pag-atake mula sa matandang ito, na naging nasa sabik mula sa labanan. Nag-igting ang mga ngipin ni Binghee habang tumatakbo ang isiping ito sa kanyang puso. Ang kulay itim na snowflake sa kanyang mga kilay ay biglang kumurap, na bumubuo ng hindi pangkaraniwang kinang. Ang kulay itim, malamig na chi ay patuloy na lumalabas. Ice Zone Force, Freezing Sky Palm. Ang kulay itim, malamig na chi ay pinagsama-sama sa mga kamay ni Binghee sa paraang parang kidlat. Umiling ito at tahimik na natipon sa kanyang palad ang isang layer ng makapal at itim na yelo. Ang layer ng yelo na ito ay maaaring hindi mukhang misteryoso, ngunit nagbigay ito ng isang uri ng hindi pangkaraniwang siksik na lamig. Mabilis na nabuo ang itim na ice palm. Biglang huminto ang mga paa ni Binghee sa lupa nang sumugod ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa harap ng misteryosong palad. Seryoso ang ekspresyon niya habang walang awa niyang ibinato ang palad niya. Gumalaw ang palad ayon sa gusto ni Bing. Kasabay nito, ang malamig na hangin sa paligid ay agad na naging marahas. Sa kaibuturan ng itim na yelo ay isang nakamamatay na lason. Kung hahampasin nito ang katawan ng isang tao, ang kanilang pisikal na katawan at maging ang kanilang daochi-nang ay agad na magyayelo. Bang! Ang dalawang eksperto ay parang dalawang bumabagsak na bituin na lumipad sa kalangitan sa harap ng mga mata ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Nagkabanggaan sila sa napakatalino na paraan. Isang nakakagulat na malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang kumalat sa kalangitan habang ang maraming daang metro ang haba, madilim na itim na mga linya ay tahimik na lumitaw na parang mga bangin sa walang laman na hangin. Ang eksenang ito ay parang biglang ibinuka ng langit ang mabangis na bibig, dahilan para makaramdam ng ginaw ang puso. Ang enerhiyang bagyo ay kumalat, na nagdadala ng isang bagyo na hamampos sa kalangitan. Hindi mabilang na mga malalaking puno mula sa kagubatan sa paligid ng lungsod ang napunit mula sa lupa. Pagkatapos nito, lumipad sila sa malayo, na para bang ito ay isang eksena mula sa katapusan ng mundo. Napakalakas na banggaan ng enerhiya.
Ang labanan sa pagitan ng mga piling Daozun ay ganito. Medyo nagulat ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa mga spatial na bitek na nabuo sa kalangitan. Karaniwang matatag ang espasyo ng lugar na ito. Gayunpaman, nabuo ang naturang crack. Mula dito, sasabihin ng isa kung gaano kahusay ang enerhiya mula sa laban. Bang! Ang enerhiyang bagyo ay kumalat sa kalangitan at ang dalawang figure ay nagmadaling bumalik. Habang humihila pabalik, ang kanilang mga paa ay humaplos sa walang laman na hangin, na bumubuo ng maitim na mga peklat. Hahaha! Napakasaya! Ang Ice Zone Force ng Ice River Valley ay talagang kakaiba. Umatras ng mahigit 100 hakbang ang matandang nakasuot ng puti bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Bing Zunzi, na mas lalo pang napaatras, bago hindi sinasadyang nagpakawala ng malakas na tawa. Nanginig ang katawan ni Bing He sa di kalayuan habang pinapatatag niya ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay at isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang Godseal skill ay talagang karapat-dapat na maging isang lihim na kasanayan ng Guklan. Ang lakas nito ay nakakatakot. Nagsalubong ang mga kilay ni Zon-er nang makita niya na si Bing He ay nakaranas lamang ng mga maliit na pinsala sa kabila ng kanyang miserableng kalagayan. Ang kanyang maningning na mga mata ay sumulyap sa nakaputing damit, matandang lalaki habang siya ay mahinang tumututol. Old Lin, huwag kang mag-aksaya ng oras. Wala tayong masyadong oras para sa ating paglalakbay na ito. Ang maputing buhok at matandang lalaki ay nagpakitang nagpakumbaba nang marinig si Zon-er na ibinuka ang kanyang bibig upang magsalita. Magalang niyang tinanggap ang mga sinabi nito. Ito miss, mangyaring maghintay. Nagmamadali bigkas ni Bing He. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang boses ni Zon-er sa di kalayuan. Ano ito? Nagpaplano ba ang Valley Chief ng Ice River Valley na tugisin ako para ibigay ang mga tao? Nakakunot ang sulok ng bibig ni Zon-er. Mapait na tumawa si Bing He. Dumausdas ang kanyang mga mata kina Qinghai at Tian Shuangzi, na nakikipagpalitan ng suntok sa lalaking nakaitim na damit. Siya ay same time na sumigaw. Tian Shuangzi, bumalik ka. Nang marinig ang pagsigaw ni Bing He, si Tian Shuangzi, na masakit na nagtitiis, ay nakakuha ng kanyang atensyon. Wala siyang oras para magsabi ng anuman kay Qinghai sa tabi niya. Gumalaw ang katawan niya at nagmamadaling umatras. Sa loob ng ilang iglap, nagpakita na siya sa tabi ni Bing He. Gamit ang mahina at hindi tiyak na boses, tinanong niya. Valley Chief. Ang bagay ngayon ay kasalanan ng aking Ice River Valley. Humihingi ng tawad ang Ice River Valley sa binibini kung nasaktan ka namin. Hindi pinansin ni Bing He si Tian Shuangzi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ikinulong ang kanyang mga kamay kay Zon-er sa gitna ng maraming nakatulala na mga tingin. Si Tian Shuangzi sa gilid ay nakatingin kay Bing He na may mapurol na mukha nang marinig niya ang kanyang mga salita. Hindi pa niya narinig si Bing He na nagbigkas ng mga ganoong salita. Ano lang ang background ng mga taong ito? Sila talaga. Si Tian Shuangzi ay hindi tanga. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nakuha na niya ang sitwasyon. Kung umaasa lang ang kabilang partido sa dalawang elite na Daozun, imposibleng makuha nila si Bing He na kumilos sa ganitong paraan. Kaya naman, halatang may nakakatakot na background sa likod ng misteryosong babae na kahit ang Ice River Valley ay labis na kinatatakutan. Bing He, ano ang ibig mong sabihin dito? Sinusubukan mo bang itapon ang mukha ng Ice River Valley? Sa pag-alis ni Tian Shuangzi, hindi naglakas loob si Qinghai na manatiling gusot sa matandang lalaki na nakasuot ng itim. Nagmamadali rin siyang tumakas sa labanan at galit na sumigaw kay Bing He. Hindi pinansin ni Bing He ang galit na sigaw ni Qinghai. Bagamat talagang gusto niyang makuha ang Woeful Poison Body, ibibigay niya ito ng walang pag-aalinlangan kung ang paunang kondisyon sa paggawa nito ay nakakasakit sa angkan ng Go. Pagkatapos ng lahat, ang Hall of Souls ay maaaring hindi natatakot sa Guklan, ngunit ang kanyang Ice River Valley ay hindi nagtataglay ng ganoong uri ng lakas. Nagulat din si Zon-er dahil sa biglaang pagbabago ng puso ni Bing He. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Tila nalaman ng taong ito ang kanilang pagkakakilanlan. Senior Brother Xiaoyan. Nag-isip sandali si Zon-er bago ibinaling ang kanyang ulo.
Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Ang kanyang kahulugan ay halata kahit na walang sinasabi. Hinihintay niya ang desisyon ni Xiaoyan. Bagamat banayad ang pagkilos ni Zun napansin pa rin ito ng grupo ni Binghi. Kaagad, nagulat ang kanilang mga mata nang lumipat sila kay Xiaoyan. Ipinaalam sa kanila ng banayad na pagkilos na ito na sa kabila ng nakakatakot na background ng babaeng ito ay tila sinusunod niya ang pangunguna ni Xiaoyan. Ang kapatid na ito, ang aking Ice River Valley ay hindi makikialam sa usapin ng Wolfo Poison Body sa hinaharap. Naningkit ang mga mata ni Binghi habang pinagdikit ang kanyang mga kamay at same time na nangako. Napatingin si Xiaoyan kay Binghi. Ngumiti siya at sumagot. Marunong talaga magbiro si Valley Chief Bing. Ang bagay na ito ay hindi pagkakaunawaan. Dahil ganito na ang sinabi ni Valley Chief, natural na hindi kaguguluhin ni Xiaoyan. Malinaw na naiintindihan ni Xiaoyan sa kanyang puso kung bakit ganito kagalang ang pakikitungo ni Binghi sa kanya. Ang dahilan ay dahil kay Zun. Ang Ice River Valley ay itinuturing na medyo malakas sa rehiyon ng Central Plains. Sa kasalukuyang lakas sa tabi ni Zun, malamang na imposibleng ganap itong mapuksa. Bukod dito, maaaring hindi siya payagan ng angkan ng Gu na gawin iyon para sa isang tagalabas. Sa makatuwid, ang pagkatakot sa Ice River Valley ngayon ay ang pinakamagandang wakas. Naturally, ang ilan sa mga sama ng loob sa pagitan nila ay hahawakan niya kapag mayroon siyang lakas na tuparin ang mga ito sa hinaharap. Wala siyang intensyon na hiramin ang lakas ng Gu clan. Nakahinga ng maluwag si Binghi matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Ang lakas ni Xiaoyan ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Gayunpaman, kailangan niyang maingat na makitungo sa angkan ng Gu. Sa kasalukuyan, kasama si Zun na namagitan, maaari lamang siyang umalis sa isang malungkot na paraan kahit gaano siya ayaw. Kukuha ako ng ilang tao na mag-asikaso sa gulo sa Ye City at hindi na mananatili ngayon. Ang maraming tingin sa ibaba ay naging dahilan upang kuyom ni Binghi ang kanyang kamao. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Zun habang mataimtim niyang sinabi. Itong Yopong Miss, sana ang usapin ngayon ay maliit na sama ng loob lamang at hindi makaimpluwensya sa anumang relasyon pagkatapos nito. Natural na naiintindihan ni Zun ang nais niyang ipahiwatig. Bahagyang ngumiti siya at mahinang sumagot. Umaasa din ako na ang usapin ngayon ay hindi na mangyari sa pangalawang pagkakataon. Kung hindi, ang lugar na kailangan kong bisitahin sa susunod ay maaaring ang Ice River Valley. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Binghi. Pinilit niyang ngumiti at iwinagayway ang kanyang manggas. Ang puwang sa likod niya ay naging distorted at ang kanyang katawan ay unti-unting nawala sa distorted space. Nagmamadaling sinundan siya ni Tian Shuangzi. Ang mga mata ni Qinghai ay tumingin sa grupo ni Binghi na paalis ng malungkot. Sa wakas ay nagsimulang magpanik ang kanyang puso. Gumalaw ang kanyang katawan at naging distorted ang espasyo sa kanyang paligid. Gayunpaman, tatakas na sana siya ng kakaibang lumitaw sa tabi niya ang dalawang itim na figure. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakalock sa kanyang mga balikat. Anong gusto mo sa akin? Ngumisi si Xiaoyan nang marinig niya ang galit na sigaw ni Qinghai. Ang kanyang ngiti ay napuno ng malamig na lamig. Wala siyang gaanong sama ng loob sa Ice River Valley. Gayunpaman, siya ay nasa isang sitwasyon kung saan siya ay magpapahinga hanggang sa mawala ang Hall of Souls. Kaya naman, pinayagang umalis ang grupo ni Binghi, ngunit hindi si Qinghai. Battle Through the Heavens. Kabanata 1108. Sil. Ang katawan ni Qinghai ay ganap na tinatakan ng maputing buhok, matanda at ng kanyang kapareha. Ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay huminto na sa pag-agos sa sandaling ito. Nagpumiglas siya saglit, ngunit hindi niya nagawang makatakas. Sa wakas, ang kanyang mabangis na mga mata ay biglang bumaling kay Xiaoyan at malamig na tumawa. Kung maglakas loob kang saktan ang matandang ito ay katumbas ng pagiging kalaban mo sa Hall of Souls. Ang matandang ako ay hindi alam kung anong uri ng background mayroon ka, ngunit ang nakakasakit sa Hall of Souls ay isang napakakamangmangan na aksyon. Hihihi. Anong mayayabang na salita? Ganyan ba kagaling ang Hall of Souls? Ang lalaking may puting buhok sa gilid ay kakaibang tumawa nang marinig niya ang mga salita ni Qinghai.
Ang grupo ni Xiaoyan ay humakbang sa walang laman na hangin at huminto sa harap ni Qinghai. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Xiaoyan. Kahit na wala akong gagawin sa iyo, hindi pa rin ako pababayaan ng Hall of Souls. Kaya naman, walang silbi ang pananakot mo sa akin. Lumingon ang mga mata ni Xiaoyan sa dalawang elder sa gilid ni Qinghai matapos magsalita hanggang sa puntong ito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi. Pinaghirapan ko kayong dalawa. Hihihi. Utos lang ito ng iyong miss. Hindi na kailangang magpasalamat sa amin. Ngumiti ang nakaitim na nakadamit na matanda at ikan-away ang kanyang kamay. Ngumisi si Zon-er. Ang kanyang maningning na mga mata ay bumaling sa mukhang mabangis na si Qinghai at nagtanong. Senior Brother Xiaoyan, paano mo planong harapin itong Honorable Elder mula sa Hall of Souls? Selyuhan natin siya. Ang isang Honorable Elder ay hindi isang ordinaryong protector. Malamang na kahit ang Hall of Souls ay makakaramdam ng kaunting sakit sa puso kung mawala siya sa kanila. Baka may pakinabang siya sa pagliligtas ng guro sa hinaharap. Nag-isip sandali si Xiaoyan at sa wakas ay nagbigay ng mungkahi. Gusto mong selyuhan ang matandang ito. Sa panaginip mo, naging mabangis ang ekspresyon ni Qinghai nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Agad naman siyang nagpakawala ng isang malamig na tawa. Biglang namula ang kanyang mukha, at pilit na tinangka ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan na palayain ang sarili mula sa mga pagpigil ng nakaitim na damit, matandang duo habang ito ay naglulunsad sa kanyang katawan sa isang ligaw na paraan. Mag-ingat ka, gusto niyang sirain ang sarili. Nagbago ang ekspresyon ni Zon-er nang makita niya ang hitsura ni Qinghai. Hinawakan niya si Xiaoyan at umatras sa bilis na parang kidlat. Lumubog ang mukha ng matanda at maputi ang buhok na nakasuot ng itim. Parehong mabilis na dumaikit ang kanilang mga palad sa katawan ni Qinghai. Maraming malambot na tunog ng grog ang lumitaw at isang mahinang ulap ng dugo ang tumagos mula sa kung saan dumaong ang kanilang mga palad. Hindi namin siya mapipigilan. Ito ay isang self-destruct na natatangi sa Hall of Souls. Ang dalawang nakaitim na elder na nakadamit ay sumimangot matapos mabigang pigilan ang self-destruct ni Qinghai sa kabila ng kanilang mga pagsisikap. Walang magawa silang umiling habang gumagalaw ang kanilang mga katawan. Kasunod nito, mabilis silang umatras. Ang mga butil ng dugong fog ay lumabas sa balat ni Qinghai pagkatapos silang dalawa ay umatras. Lumalabas din ang mga mata niya. Ang mga sinulid ng dugo ay umagos mula sa kanila. Isang ligaw, malupit na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan sa isang hindi makontrol na paraan, na naging sanhi ng pagkasira ng paligid. Bang! Dama-dami ang dami ng sariwang dugo na lumabas sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumunog ang isang nakagigimbal na pagsabog sa harap ng mga mata ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Ang kanyang laman ay sumabog, at ang nakakatakot na enerhiya na sumasabog ay biglang tumakas na parang bagyo sa kalangitan. Sa ilalim ng nakakatakot na energy hurricane na ito, kahit ang grupo ni Xiaoyan ay may baba lamang ang kanilang mga katawan. Ang lakas mula sa pagsira sa sarili ng isang piling Dao Zone ay medyo nakakatakot. Kung sila ay mahayla dito, ang kanilang kapalaran ay magiging miserable. Nagpatuloy ang nagngangalit na parang bagyong enerhiya sa halos 3 hanggang 4 na minuto bago ito unti-unting nagkalat. Sa sandaling ito lamang nawala ang madilim na kulay, na tumatakip sa kalangitan. Kumunat ang noo ni Xiaoyan at tumingin sa unti-unting nagkakalat na enerhiyang bagyo. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit ang matandang lalaki. Ang matandang ito ay nasira ang sarili nang hindi man lang pinahintulutan si Xiaoyan na magsalita pa. Ang isang elite na Dao Zone ay hindi mamamatay ng ganoon kadali. Ang ganitong uri ng pagsira sa sarili ay sisira lamang sa kanyang pisikal na katawan. Kung ang kanyang kaluluwa ay makatakas, ang Hall of Souls ay hindi mahihirapang lumikha ng isa pang katawan para sa kanya. Umiling si Tian Wolzunzi at medyo nanghihinayang nagsalita. Siya ang pinakamagandang halimbawa nito. Kaya naman, pinag-usapan niya ang bagay na ito ng may pinakamataas na awtoridad. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan. Ang lahat ng mga lumang fox na ito ay hindi ordinaryong tao. Iyon ay kung makakatakas lamang ang kanyang kaluluwa. Ngumiti si Zon-er sa gilid ng bumantong hininga si Xiaoyan.
Ibinaling niya ang kanyang ulo nang marinig ang kanyang mga salita, para lamang makita ang kanyang taglagas na mga mata na natatakpan ng isang gintong kulay. Isang mahinang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang mga gininto ang mata ni Zon-er ay dahan-dahang lumipad sa kalangitan. Ilang sandali pa, bigla silang tumigil sa isang walang laman na kahabaan ng kalangitan. Naningkit ang maganda niyang mga mata. Pagkatapos nito, gumalaw ang kanyang katawan. Sa susunod na pagpapakita niya ay nasa bakanteng lugar na siya kanina pa niya tinitingnan. Isang kulay gintong apoy ang nananatili sa kanyang kamay habang ito ay walang awa na binasag sa isang bakanteng lugar sa kanyang harapan. Umalangaw-ngaw ang espasyo pagkatapos ihagis ang suntok na ito. Nahati ito at nabuo ang spatial crack na kasing laki ng palad. Kumulat ang kamay ni Zon-er nang lumitaw ang spatial line. Isang suction force ang lumabas. Agad na narinig ng grupo ni Xiaoyan ang takot na boses na biglang lumabas mula sa crack line. Pagkatapos nito, ang isang ilusyonaryong espiritual na katawan ay pilit na hinugot mula sa kalawakan mismo. Kalalabas lang ng espiritual na katawan nang suntukin nito si Zon-er na may masamang ekspresyon. Gayunpaman, isang mainit na tunog ang sumabog nang dumampi ang kanyang kamay sa kulay gintong apoy. Isang matalim na malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Bahagyang ngumiti si Zon-er. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang kulay gintong apoy ay lumabas. Pagkatapos nito, binalot nito ang espiritu ni Qinghai. Chi-chi. Ang kulay gintong apoy ay nananatili sa paligid ng katawan ni Qinghai. Kasunod nito, isang ideya ang pumasok sa puso ni Zon-er at ang apoy ay mabilis na lumiit. Ang isang espiritual na katawan ay mabilis na lumiliit sa gitna ng isang matalim na kahabag-habag na sigaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-transform ito sa kasing laki ng palad na kulay gintong apoy. Hinawakan ni Zon-er ang kumpol ng gintong apoy gamit ang kanyang kamay at nagmamadaling bumaba, lumapag sa tabi ni Xiaoyan. Inihagis niya ang apoy sa kanya at marahang tumawa. Senior Brother Xiaoyan, ibibigay ko siya sa iyo. Natanggap ni Xiaoyan ang light coaster at ilang sorpresa ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng paghiram ng Fallen Heart Flame, natukoy niya ang kaluluwa. Gayunpaman, hindi niya nagawang maabot ang malalim sa spatial crack. Hindi inaasahan na nagawa ito ni Zon-er. Naglabas si Xiaoyan ng bote ng jade mula sa kanyang storage ring. Pinasok niya dito ang light cluster at ipinahid ang daliri sa bibig ng bote. Isang pabilog, hindi nakikitang apoy ang lumitaw sa ibabaw nito. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang bote ng jade sa kanyang storage ring. Ang isang Daozun class soul ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya sa hinaharap. Fallen Heart Flame. Tumalon ba sa galit si First Elder Su Chen dahil sa iyo? Sinulyapan ni Zon-er ang hindi nakikitang apoy. Namilog ang mga mata niya sa hugis gasuklay habang tinatakpan niya ang kanyang bibig at tumatawa. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Mapait siyang tumawa. Kung hindi ka nagpakita sa pagkakataong ito, malamang na mahihirapan akong tumakas sa pagkakataong ito. Hihihi. Nakatanggap ang iyong miss ng balita tungkol sa iyo kaagad pagkatapos mong tumungo sa rehiyon ng Central Plains. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin ang pagtatalo sa loob ng angkan at pilit na inilabas kaming dalawa sa Gu-realm. Pagkatapos lang naming tumawid sa kalahati ng Central Plains ay nakarating kami dito. Buti na lang at maayos ka. Kung hindi, sisabog na talaga ang iyong miss. Hihihi. Sa totoo lang, hindi pa nakikita ng matandang ito ang itsura ng iyong miss kapag galit. Maputi ang buhok, nakakunot ang bibig at tumawa ang matandang nasa gilid. Old Lin. Isang mahina at maliwanag na pamumula ang bumungad sa mukha ni Zon-er habang siya ay nanonambot. Hihihi. Hindi ko nasasabihin, hindi ko nasasabihin. Ang maputing buhok na matanda ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay nang makitang narinig niya ang kanyang pag-iyak. Nang makita ang mukhang nahihiya na hitsura ni Zon-er, nakipagpalitan siya ng tingin sa nakaitim na elder na nasa tabi niya. Pareho silang tahimik na bumantong hininga sa kanilang mga puso. Si Zon-er ay palaging nagpapanatili ng walang awang, parang luma na damdamin sa loob ng Gu-realm. Bihira ang sino man sa angkan na makapagbigay sa kanya ng ngiti. Ang kanyang malamig at walang pakialam na ugali,
kasama ang kanyang espesyal na katayuan, ay naging dahilan upang siya ay magmukhang isang diyosa, na nagpapahirap sa iba na lumapit sa kanya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang malayelo na parang bundok, ang batang diyosa ay magpapakita ng malabatang damdamin sa harap ng lalaking ito na tinatawag na Xiaoyan. Nagdulot ito ng kasiyahan at kawalan ng kakayahan sa kanilang dalawa. Sa kanyang posisyon sa angkan ng Go, talagang mahirap kung gusto ni Xiaoyan na makasama siya. Kahit na siya ay angkan ng taong iyon. Gayunpaman, kalimutan ang tungkol sa mga bagay sa hinaharap. Kung ang damdaming naramdaman ni Zun para kay Xiaoyan ay kumalat sa Gu Realm, ito ay agad na magpapakilos ng isang malakas na alon. Pagkatapos nito, magkakaroon ng hindi mabilang na bilang ng mga galit, kabataang lalaking henyo mula sa angkan ng Go na susulong. Ang kanilang layunin ay tiyak na si Xiaoyan. Napangiti din si Xiaoyan nang makita niya ang mahina at maliwanag na pamumula sa mukha ni Zun. Medyo naantig ang puso niya. Bagamat siya at si Zun ay hiwalay sa isang malaking distansya, palagi niya itong pinapansin. Ang mga damdaming ito ay walang alinlangan na napakalalim. Nakaramdam ng kaunting saya at pagmamalaki si Xiaoyan nang maisip niya ito. Ang karakter ni Zun ay parang isang hindi makalupa na purong lotus. Marahil ito ay dahil sa kanyang kadugo, ngunit ang mga ordinaryong bagay ay mahihirapang magdulot ng pabago bago ng kanyang emosyon. Kahit na pagdating sa usapin ng opposite sex, napakahirap na salakayin ang kanyang puso. Sa kabutihang palad, bago ganap na makontrol ng future goddess na ito ang kanyang emosyon, naglagay si Xiaoyan ng imprint na mahirap tanggalin sa kanyang puso. Ang imprint na ito sa huli ay nagbigay daan kay Xiaoyan na matagumpay na hilahin ang perpektong diyosa na ito, ang hindi mabilang na bilang ng mga tao na nais, sa kanyang yakap. Kung ang maraming bagay na iyon ay hindi nangyari noong sila ay mga bata pa at kung ang mga bagay ay uunlad ng normal, sina Xiaoyan at Zun ay hindi magkakaroon ng malaking koneksyon sa lipunan. Sa kasunod na paglaki ni Zun malamang na walang makakapasok sa puso nitong matured na diyosa. Gayunpaman, walang ganoong bagay bilang kung. Sa kasalukuyan, si Xiaoyan ay nakapagtanim na ng malalim na impresyon sa puso ni Zun. Pagdating sa sinuman o anumang bagay na may kaugnayan kay Xiaoyan, ang kanyang malamig at walang pakialam na hitsura ay automatikong mawawala. Ang puntong ito rin ang naging sanhi ng damdamin ng dalawang matanda. Hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang kanyang medyo nahihilo na ulo. Ito ang sumunod na pangyayari matapos gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change. Pagkatapos nito, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumingin sa Little Fairy Doctor, na tahimik na nakatayo sa likuran niya. Magsasalita pa lang sana siya nang madiskubre niyang nagtama ang mga mata ng dalawang babae. Batay sa kanyang instincts, tila naramdaman niya ang temperatura sa paligid na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtaas. Ubo. Marahang umubo si Xiaoyan bago humarap kay Zun at ipinakilala ang Little Fairy Doctor. Ito ang Little Fairy Doctor. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, tumingin siya sa Little Fairy Doctor at ipinakilala si Zun. Ito si Zun. Bahagyang ngumiti ang Little Fairy Doctor at Zun nang walang anumang naunang kasunduan matapos marinig ang mga pagpapakilala ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, gumawa sila ng isang hakbang pasulong. Iniabot ng dalawang babae ang kanilang malajade, mapuputing mga kamay at marahan itong pinagpag sa harap ng mga mata ni Xiaoyan. Ang ngiti na sumilay sa mukha ni Xiaoyan matapos makita ang dalawang magkamay ay biglang tumigas dahil natuklasan niya ang isang kulay abong daochi na daloy at ang kulay gintong apoy ay dahan-daang tumataas mula sa kanilang magkabilang kamay. Dalawang natatanging babae ang nagsimula ng isang likas na paghahambing sa harap ni Xiaoyan sa kanilang unang pagkikita. Battle Through the Heavens. Kabanata 1109. Mga plano. Ang kakaibang kulay abo na daloy ng chi at ang kulay gintong apoy ay tahimik na nagbanggaan kung saan nagkadikit ang kanilang mga kamay. Gayunpaman, walang malakas na tunog ang lumitaw. Tahimik na naghalo ang dalawa. Isang bahagyang umiinit na tunog at enerhiyang ripple ang sumabog mula sa punto ng pakikipag-ugnay. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng nakaitim na matanda. Nagmamadali siyang humakbang at gustong makialam. Gayunpaman, huminto siya pagkatapos mag-alinlangan.
Ang kanyang tingin ay maingat na dumaan sa Little Fairy Doctor at ang pagkagulat ay bumalatay sa kanyang mga mata. Ang kanyang hitsura at kilos ay hindi nagpatalo kahit kay Zon-er. Bukod dito, ang pinaka-nagulat sa kanya ay ang lakas ng Little Fairy Doctor. Ang gayong batang piling daw Zon ay talagang nakakagulat. Ano nga ba ang maganda sa batang ito? Napakaraming magagandang babae sa tabi niya. Anong ginagawa niyong dalawa? Si Xiaoyan sa tabi ay nakaranas din ng pagbabago sa ekspresyon dahil sa biglaang labanan sa pagitan ng Little Fairy Doctor at Zon-er. Nagmamadali niyang inabot ang kamay niya. Nang pilit na niyang paghihiwalayin ang dalawang babae, ang malajade na mga kamay, na magkasama, ay marahang binawi. Ang kulay abong Daochi na daloy at ang kulay gintong apoy ay mabilis na nakakalat. Matagal ko nang narinig na ang Wolfo Poison Body ng Old Sister Little Fairy Doctor ay talagang matibay. Talagang umaayon ito sa reputasyon nito ngayong nagkita na tayo. Gayunpaman, salamat sa pag-aalaga kay Senior Brother Xiaoyan sa panahong ito. Dahan-daang umatras si Zon-er, mahinang hinaplos ang kanyang kamay, at nagsalita ng may bahagyang ngiti. Maraming beses ko ring narinig na binanggit ka ni Xiaoyan. Ngayong nagkita na tayo, isa ka talagang babaeng biniyayaan ng langit. Hindi ka takataka na palagi kang nasa isip niya. Isang matamis na ngiti ang isinagot ng Little Fairy Doctor. Bagamat ang dalawang babaeng ito ay mukhang kakaiba nang magsalita sila, si Xiaoyan ay nakakaramdam ng kakaiba sa kanilang mga boses. Mapait siyang tumawa sa kanyang puso. Ang dalawang babaeng ito ay may kapital na ipagmalaki. Ang isa ay may likas na konstitusyon ng lason habang ang isa ay nagtataglay ng bloodline ng isang sinaunang Daudi. Ngayong nagkita na sila, may malabong pakiramdam na pareho silang tumatangging sumuko sa isa. Ito kaya ang oposisyon sa pagitan ng dalawang natatanging babae. Sige, tapos na ang usaping ito. Magpahinga muna tayo sandali. At saka, hindi ito magandang lugar para mag-chat. Umiling si Xiaoyan at walang magawang nagsalita. Bahagyang tumango si Zon-er at ang Little Fairy Doctor nang marinig ang kanyang mga salita. Nang makita silang tumango, pinangunahan ni Xiaoyan na ilipat ang kanyang katawan at mapunta sa Yeklan Manor sa gitna ng lungsod. Ang grupo ni Zon-er ay sumunod ng malapit sa likuran habang ang hindi mabilang na bilang ng mga titig ay nanonood sa kanila. Ang buong Ye City ay nagsimula ring maging isang kaguluhan matapos ang grupo ni Xiaoyan ay sumugod pababa. Ang labanang nakakapukaw ng kaluluwa ngayon ay malamang na kumalat sa buong Central Plains tulad ng hangin. Nagmamadaling humakbang si Yezong at lahat ng miyembro ng clan ng Yeklan pagkatapos mapunta ang grupo ni Xiaoyan sa Yeklan Manor. Pagkatapos ng nakakagulat na labanan ngayon, sa wakas ay nasaksihan na ni Yezong ang kakayahan ni Xiaoyan. Kahit na ang isang paksayon na kasing lakas ng Ice River Valley ay pinilit na bumalik sa isang malungkot na paraan sa kabila ng pagpapaalis ng lahat ng kanilang pinakamalakas na tao. Mula dito, masasabi kung gaano kalakas si Xiaoyan. Bagamat malinaw niyang naunawaan na ang karamihan sa mga ito ay dahil sa biglaang pagdating ng mga reinforcement, naunawaan din niya na ang pagpapatawag ng mga reinforcement na ito ay bahagi ng repertoire ni Xiaoyan. Big Brother Xiaoyan, ayos ka lang ba? Napuno ng saya ang mukha ni Zinlan nang makita niyang maayos si Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Tinuro niya si Zon-er at sinabi kay Zinlan. Ito si Zon-er, sa tingin ko dapat ay narinig mo rin siya. Hihihi. Isa sa mga nagtatag ng Pansgate. Si Senior Zon-er. Bilang miyembro ng Pansgate, paanong hindi ko pa siya narinig? Tinakpan ni Zinlan ang kanyang bibig at masiglang tumawa. Nagulat din si Zon-er nang marinig ang sagot nito. Ang kanyang matikas na mukha ay agad na nagpakita ng isang magiliw na ngiti na naging sanhi ng mabilis na pagtibok ng mga puso ng mga kabataang iyon mula sa angkan ng Ye habang mahina niyang sinabi. Hihihi. Kaya isa ka ring estudyante mula sa Inner Academy. Elder Yezong, pwede bang ayusin mo ang lugar para makapag-chat tayo? Ngumisi si Xiaoyan at lumingon kay Yezong. Hihihi. Marunong talagang magbiro si Mr. Xiaoyan. Natural na hindi problema ang ganoong maliit na bagay. Mabilis na tumango si Yezong nang marinig ang kanyang kahilingan. Siya mismo ang nangunguna sa harapan. Ngumiti si Xiaoyan. Pinamunuan niya si Zon-er, ang Little Fairy Doctor, at sumunod ang iba.
Ang patio ay puno pa rin ng maraming miyembro ng Ye Clan. Ang ilan sa mga nakababatang miyembro ay nagpahayag ng inggit na mga ekspresyon nang makita nila ang dalawang babae na may mga kilos na nagtataglay ng mga individual na pakinabang. Isang ordinaryong tao ang biniyayaan na ng langit na magkaroon ng alinman sa kanila, ngunit nagawang tangkilikin ni Xiaoyan silang dalawa. Mula sa kung paano nila ito nakita, ano ang dapat pagsisihan kung ang isang tao ay nabuhay hanggang sa ganoong estado sa buhay. Si Xiaoyan ay natural na walang oras para abalahin ang mga iniisip ng mga taong ito. Sa pamumuno ni Yezong, lahat sila ay pumasok sa meeting room ng Ye Clan. Matinding inakay ni Yezong ang mga tagalabas sa silid at pagkatapos ay umalis pagkatapos na makaupo ang grupo, iniwan ang lugar na ito sa grupo ni Xiaoyan. Umupo si Xiaoyan sa isang upuan at sa wakas ay lumuwag ang tensyon niyang katawan. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mga ugat at hindi sinasadyang ibinuka ang kanyang bibig. Napakaganda ng sequelae ng Skyfire 3 Mysterious Change. Kung hindi masyadong malakas ang kanyang katawan, malamang na matagal na siyang naiwan sa lupa at hindi na makabangon. Senior Brother Xiaoyan, ano ang susunod mong plano? Itinulak ni Zhon'er ang tasa sa tabi niya kay Xiaoyan habang nagtatanong siya sa malumanay na boses. Kailangan kong iligtas ang guro mula sa mga kamay ng Hall of Souls. Ang lakas ng kamay ni Xiaoyan na nakahawak sa tasa ng tsaa ay hindi sinasadyang tumaas. Isang lamig ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Dapat ang guro ni Senior Brother Xiaoyan ay si Yao Zunzi, Yao Chen, mula noon, tama ba? Hindi nagulat si Zhon'er sa sagot ni Xiaoyan habang siya ay mahinang nagtanong. Nagsagawa siya ng ilang pananaliksik pagkatapos bumalik sa angkan ng Gu. Kaya naman, hindi nakakagulat na alam niya ang pagkakakilanlan ni Yao Lao. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Yao Chen. Bahagyang nagulat ang nakaitim na matandang nasa gilid nang marinig ang pangalang iyon. Agad na napatingin ang kanyang mga mata kay Xiaoyan na may pagtataka. Sinabi niya, hindi inaasahan na siya ang iyong guro. Ang mga kasanayan sa pagpapadalisay ng gamot ng matandang iyon ay isang bagay na halos hindi kayang pantayan ng sinuman sa kontinenteng ito ng Daochi. Hihihi. Tama. Noon, ilang beses na rin kaming nagkita ni Yao Chen. Gayunpaman, pareho lang kaming mga ordinaryong Daozang noong panahong iyon. Tumawa din ang isa pang maputi ang buhok at matanda at nagpakawala ng buntong hininga na puno ng emosyon. Ngumisi si Xiaoyan. Bumaling ang kanyang mga mata kay Zhon'er, na malalim ang iniisip, habang nagtatanong. Ano iyon? Ang Hall of Souls ay tiyak na magsasagawa ng pag-iingat laban sa iyo pagkatapos ng usapin ngayon. Baka ilipat pa nila ang lugar kung saan nila ikinulong si Mr. Yao Chen. Kung matapang kang pupunta doon, malamang na ibibigay mo lang ang iyong sarili sa kanilang mga kamay. Nag-alinlangan sandali si Zhon'er at sumagot. Hindi mo dapat maliitin ang Hall of Souls na ito. Maraming beses silang nakipagpalitan ng suntok sa aking Gu Clan sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, hindi namin sinaktan ang kanilang kaibuturan. Sa iyong lakas, kahit na nasa tabi mo ang dalawang Daozun na ito, malamang na napakahirap iligtas si Yao Chen mula sa mga kamay ng Hall of Souls kung hindi ka magplano ng maayos. Paalala rin ng maputing buhok at matanda. Ang Young Miss ay hindi maaaring manatili ng masyadong matagal sa oras na ito. Dapat siyang bumalik ng hindi hihigit sa 10 araw. Ang iyong katayuan ay medyo natatangi sa aming Gu Clan. Bago ka magkaroon ng kakayahang protektahan ang iyong sarili, ang matandang ito ay nararamdaman na mas mabuti na huwag kang makipag-ugnayan sa Gu Clan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Bagamat hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng natatangi, alam niya na may ilang relasyon sa pagitan ng Gu Clan at Xiao Clan. Bukod dito, ang Toshi Ancient Gods Jade sa kanya ay isang bagay na gustong makuha ng Gu Clan. Pinaalalahanan siya ni Yao Lao noon na pinakamabuting huwag magpaalam tungkol dito. Kung hindi, tiyak na makakaakit ito ng isang nakamamatay na sakuna. Dahil sa puntong ito, magiging maingat si Xiaoyan kapag nakikipag-ugnayan sa Gu Clan. Senior Brother Xiaoyan, ang lakas ng Hall of Souls ay higit pa sa nakita mo. Sa makatuwid, hindi ka dapat maging pabaya. Ang bagay ng pagliligtas kay Ginoong Yao Lao at Tito Xiao ay nakasalalay sa iyo.
Medyo seryoso ang ekspresyon ni Zun-er. Natatakot siya na si Xiaoyan ay magtungo upang iligtas si Yao Lao na ngayon ay nasa kanyang walang ingat at mapunta sa mga kamay ng Hall of Souls. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na intensyon ng Hall of Souls ay ang Toshi Ancient Gods Jade sa mga kamay ni Xiaoyan. Medyo madilim at solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan. Pagkatapos ng mga kamakailang laban, nalantad niya ang lahat ng lakas sa paligid niya. Sa pamamagitan ng mga channel ng impormasyon ng Hall of Souls, malamang na malapit na nilang malaman ang impormasyon. Kung pinamunuan pa rin niya ang kanyang grupo, malamang na hindi lang talaga siya mabibigo na iligtas si Yao Lao kundi mawala pa ang kanyang buong grupo kasama ang kanyang sarili sa proseso. Medyo humigpit ang kamay ni Xiaoyan na nakahawak sa tasa ng tsaa. Ang kanyang puso ay nabalisa. Bawat karagdagang araw na pinahintulutan niya si Yao Lao na manatili sa Hall of Souls, ay magiging karagdagang araw ng pagdurusa. Nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam na parang hinihiwa ng talam ang kanyang puso. Marahan na napabuntong hininga si Zun-er matapos makita ang mukha ni Xiaoyan. Tumigil siya sa pagsasabi ng anumang karagdagang salita. Nabalot ng katahimikan ang hall matapos siyang tumigil sa pagsasalita. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Mababa at malalim ang boses niya. Hindi muna ako pupunta sa Hall of Souls pansamantala. Nakahinga ng maluwag si Zun-er sa kanyang puso nang marinig niya ang kanyang mga salita. Sinabi niya, Senior Brother Xiaoyan, makasigurado ka. Si Ginoong Yao Chen ay hindi isang ordinaryong Daozun. Ang Hall of Souls ay hindi kukuha ng kanyang buhay ng ganoon kadali. Kapag bumalik ako, gagamitin ko ang lakas ng Guklan upang mahanap ang lokasyon kung saan nakakulong si Yao Chen. Kapag nakatanggap ako ng anumang balita, magpapadala ako kaagad ng isang tao upang ipaalam sa iyo. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Dahil ang sandaling ito ay hindi ang pinakamagandang oras para iligtas si Yao Lao, kailangan niyang maghanda para sa usapin ng Peel Gathering ng Peel Tower. Kung nakuha niya ang 3,000 burning flames, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, makakalaban niya ang mga eksperto sa antas ng Binghi. Kapag nangyari iyon, tahimik siyang magtitipon ng mga katulong at ililigtas si Yao Lao mula sa mga kamay ng Hall of Souls sa isang pagtatangka. Para sa kanyang ama na si Xiao Zun. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Xiaoyan nang maisip niya ang kanyang ama. Mula nang mawala si Xiao Zun noon, wala nang balita sa kanya. Dahil humiral pa rin ang Soul Light Spot sa Toshi Ancient Gods Jade, malamang na kahit si Xiaoyan ay mag-iisip na si Xiao Zun ay pinatay ng Hall of Souls. Marahil ay maaari akong makakuha ng ilang mga balita na may kaugnayan sa ama mula sa bibig ni Qinghai. Pinunasan ng daliri ni Xiaoyan ang singsing sa kanyang daliri. Isang makapal na ekspresyon ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Bilang isang honorable elder ng Hall of Souls, malamang na alam ni Qinghai ang maraming bagay. Gayunpaman, hindi alintana kung ito ay nagel iligtas kay Yao Lao o ama. Ang lahat ng iyon ay batay sa paunang kondisyon ng pagkakaroon ko ng sapat na lakas. Kaya't, 3,000 burning flames. Kukunin kita. Battle through the heavens. Kabanata 11:10. Misteryo ng sinaunang Jade. Ang pagmamadali at pagmamadali na nilikha mula sa nakakapukaw ng kaluluwa na labanan sa araw ay sa wakas ay namutla habang unti-unting tinatakpan ng gabi ang Ye City. Gayunpaman, ang puso ng maraming tao ay napuno pa rin ng pananabik at kagalakan dahil sa labanan. Ang labanan sa antas na ito ay isang bagay na bihirang makita sa buong Central Plains. Ang pinakatuktok sa pag-usisa ng mga tao sa Ye City ay ang pagkakakilanlan ng babaeng nakaberdeng damit na lumitaw sa dulo. Ang mga taong ito sa Peel Region ay malinaw na naiintindihan kung anong uri ng malakas na paksayon ang Ice River Valley na ito, ngunit kahit si Binghi ay nagsumite sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Ang lahat ng ito ay dahil sa misteryosong babae na nakasuot ng berde. Mula dito, masasabi na kung anong uri ng nakakagulat na background ang taglay ng babaeng ito. Isang gasuklay na buwan ang nakasabit sa madilim itim na kalangitan sa gabi habang ang medyo nagyayelong liwanag ng buwan ay nakakalat, na tinatakpan ang lungsod na nawasak noong maghapon ng isang layer ng malabong pilak na sinulid. Naka-cross-legged si Xiaoyan sa isang guest room sa loob ng Yeklan Manor.
Ang magkabilang kamay niya ay nakabuo ng training seal. May nagiinit na aura na malabo na bumabalot sa kanyang paligid habang siya ay humihinga at huminga. Bagamat si Xiaoyan ay hindi nagdusa ng labis na malubhang pinsala mula sa malaking labanan noong araw, ang kanyang Dao Qi ay karaniwang pagod na pagod. Bukod dito, ang napakalaking enerhiya na nalikha noong ginamit ang Skyfire 3 Mysterious Change ay nagdulot din ng ilang pinsala sa kanyang katawan. Kung wala siyang malakas na pisikal na katawan, malamang na pumutok ang ilan sa kanyang mga ugat dahil sa sobrang lakas. Unti-unting pumasok sa katawan ni Xiaoyan ang sunod-sunod na alon ng natural na enerhiya. Pagkatapos sumailalim sa isang pagpipino, sila ay nagbago sa mga kumpol ng Dao Qi na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nagdulot ito ng mahinang pakiramdam ng sakit na ibinubugo mula sa kanyang mga ugat upang unti-unting bumababa. Ang tahimik na pagsasanay na ito ay tumagal ng 2 hanggang 3 oras bago dahan-daang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata. Ang kanyang maputlang-puting mukha ay nakabawi ng isang makinis na pamumula. Ang pagod na si Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay naging mas puno pagkatapos ng ilang paggaling. Hindi pa rin sapat ang lakas ko. Sa lakas ko ngayon, kaya kong makipag-usap sa mga eksperto sa pinakamataas na klase ng Dao Zong class. Para sa mga eksperto sa klase ng Dao Zone, maliban na lang kung gagamitin ko ang panghuling Extermination Lotus Flame, malamang na mahihirapan akong saktan sila. Minulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, naramdaman ang kondisyon sa loob ng kanyang katawan, at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos nito, agad niyang naisip ang sarili sa kanyang puso. Napakaraming eksperto ang lumitaw sa malaking labanan ngayon. Ito ay nagbigay daan kay Xiaoyan na tunay na maunawaan ang kanyang lakas. Sa Central Plains, dapat umasa sa kamao para magsalita. Kung hindi dumating si Zun sa oras ngayon, malamang na hindi maganda ang kapalaran ng kanyang grupo. Gayunpaman, kung nagtataglay siya ng sapat na lakas, hanggang sa puntong hindi na niya kailangang katakutan ang Valley Chief ng Ice River Valley, natural na makakaasa siya sa kanyang sarili upang lutesin ang ganoong sitwasyon sa halip na umasa sa kanyang kapalaran at maghintay sa iba na tulungan siya. Nagawa siyang iligtas ni Zun minsan, ngunit paano ang pangalawang pagkakataon, o ang ikatlo, o ang ikaapat? Kahit na ang lakas ng Guklan sa likod ni Zun ay napakalakas, si Xiaoyan ay medyo natatakot din sa Guklan na ito. Hindi siya sigurado kung anong uri ng relasyon mayroon ang Xiao Clan sa Guklan noon. Napakalinaw ng intensyon ng kabilang partido. Nais din nilang makuha ang Toshi Ancient Gods Jade mula kay Xiaoyan. Siyempre, iba sila sa Hall of Souls dahil gumamit sila ng malumanay na taktika habang ginagamit ng Hall of Souls ang lahat ng paraan sa kanilang pagtatapon, patas man o masama. Ang usapin ng pakikialam ni Zun upang iligtas siya ay malamang na makarating sa tainga ng angkan ng Gu sa lalong madaling panahon. Hindi sigurado si Xiaoyan kung ano ang magiging saloobin nila sa kanya. Gayunpaman, kailangang isipin ng isa ang pinakamasamang senaryo kung may nangyari. Kung ang Guklan na ito ay aatake sa kanya isang araw sa pagtatangkang agawin ang Toshi Ancient Gods Jade, kailangan niyang magkaroon ng lakas na pag-aari niya. Naniniwala si Xiaoyan na kahit nakalabanan siya ng angkan ng Gu, hindi siya sasalakayin ni Zun Ang puntong ito ay maaaring mapatunayan sa katotohanan na ang Guklan ay hindi pa rin alam na ang Toshi Ancient Gods Jade ay kasama niya kahit ngayon. Dahil nagawa ni Zun na ilihim ang isang mahalagang bagay, posibleng sabihin niya kung nasaan siya sa puso niya. Siyempre, kung ito ay mangyayari talaga, malamang na si Zun ay bumaba sa isang pag-ikot sa pagitan ng pag-ibig at kamag-anak. Sa oras na iyon, magdurusa siya kahit na sino ang nanalo. Ito rin ay isang bagay na hindi gustong sabihin ni Xiaoyan. Kahit ano pa ang sabihin ko, ang lahat ay nagmumula sa akin na hindi sapat ang lakas. Kung nagtataglay ako ng sapat na lakas, kahit ang angkan ng Gu ay hindi ako sapilitang sasalakayin. Marahang bamantong hininga si Xiaoyan. Biglang humigpit ang kamao niya. Sa bawat pagsulong ng isang bituin, naramdaman niyang ang lakas ang pinakamahalagang bagay. Pamilya, pag-ibig, angkan, at iba pa, lahat ng mga bagay na ito ay mapoprotektahan lamang ng sapat na lakas. Isang nanlilisik na ekspresyon ang bumungad sa madilim na itim na mga mata ni Xiaoyan. Marahang dumampi ang kamay niya sa dibdib niya.
mayroon pa ring higit sa kalahati ng Demon Poison Spot na natitira. Kung ganap niyang pinuhin ang bagay na ito, naniniwala si Xiaoyan na magagawa niyang maging isang 4-star Daozang. Kapag nakuha na niya ang 3,000 Burning Flame, maaaring maabot pa niya ang tuktok ng klase ng Daozang. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng kakayahang lumaban kahit nakaharap ang isang super expert na tulad ni Binghi. Kapag ganap na akong gumaling mula sa aking mga sugat, aayusin ko ang Demon Poison Spot. Ang bagay na ito ay nanatili sa aking katawan sa loob ng maraming taon. Oras na para ganap na alisin ito. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao nang sa wakas ay nagpasya na siya sa kanyang puso. Dahan-daang lumuwag si Xiaoyan. Papasok na naman siya sa training state niya nang biglang lumingon ang mga mata niya sa bintana ng kwarto. Ngumiti siya at sinabing, "Dahil nandito ka na, bakit ka pa nagtatago?" Isang mahinang tawa ang ipinadala sa silid pagkatapos ngumiti si Xiaoyan. Kaagad, isang kulay berdeng figure ang pumasok. Maganda siyang tumayo sa harap ni Xiaoyan at ngumiti habang sinasabi. Gabi na, ngunit hindi pa nagpapahinga si senior brother Xiaoyan. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang matikas at kaakit-akit na babae sa kanyang harapan sa ilalim ng banayad na ilaw ng lampara. Tahimik na umusbong ang kumukulong init sa kanyang puso. Ang mga emosyong pinigilan niya sa loob ng maraming taon ay tila isang sisabog na bulkan sa kawalan ng iba. Hindi niya napigilan ang pagsabog nito. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Zhon'er na parang pas ang puti. Kung saan siya hinawakan ay ganap na makinis, lumilitaw na parang mainit-init na jade, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkagusto sa pakiramdam na ayaw niyang bitawan ang kamay nito. Baka sa mukha ni Zhon'er ang kahihiyan na hinding-hindi makikita ng isang tagalabas pagkatapos niyang hawakan ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi niya binitawan ang kanyang kamay. Matapos mawalay kay Xiaoyan sa napakaraming taon, ang kanyang damdamin ay hindi lamang kumupas kundi naging mas mainit, tulad ng naipon na sediment na sumusunod sa agos ng panahon, na kumakalat sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Inilipat ni Zhon'er ang kanyang mga paa at umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay malumanay na nakasandal sa malapad na balikat ni Xiaoyan habang siya ay mahinang bumubulong. Senior brother Xiaoyan, talagang namiss ka ni Zhon'er nitong mga taon. Ang marinig ang damdamin ng kalakip sa mga salita ng ginang ay magugulat sa sinumang tagalabas na makarinig sa kanila. Nakaramdam si Xiaoyan ng init sa kanyang puso. Bumaba ang kanyang braso, at niyakap niya ang maislan at malambot na baywang ni Zhon'er. Pagkatapos nito, ibinaon niya ang kanyang ulo sa makinis at itim na buhok nito at nasenggot ang mahinang halimuyak. Ang bahagyang pagkadismaya sa kanyang puso ay tila naglaho sa sandaling ito. Pinayagan ni Zhon'er si Xiaoyan na yakapin siya. Ilang sandali pa, sa wakas ay itinaas na niya ang kanyang ulo. Ang kanyang matatalinong mga mata ay tumingin sa mukha ni Xiaoyan habang pinipitik niya ang kanyang kamay. Isang kulay gintong scroll ang lumitaw sa loob nito, at ibinigay niya ang scroll kay Xiaoyan. Ito na ang huling 3 seal ng God Seal skill. Sa kasalukuyang lakas ni senior brother Xiaoyan, dapat mong gawin ang pangatlong selyo. Mahinang sinabi ni Zhon'er. Hindi ito dapat tanggihan ni senior brother Xiaoyan. Ang Central Plains ay hindi ang rehiyon ng Black Corner. Mayroong kasing daming mga eksperto tulad ng mga ulap dito. Ang isa ay magiging mas ligtas kung ang isa ay may higit pang mga kasanayan upang mapanatili ang kanyang buhay. Si Zhon'er ay hindi maaaring magpatuloy na manatili dito. Sa makatuwid, hindi ka makakahanap ng dahilan para tanggihan ang God Seal skill na ito. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya ang kumikinang at gintong balumbon. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan. Ang babaeng ito ay tila palaging iniisip na itulak ang kanyang mga bagay sa kanya. Medyo nag-alinlangan si Xiaoyan sa harap ng mga mata ni Zhon'er. Gayunpaman, hindi siya gaanong lumaban, at hindi nagtagal ay kinuha niya ang balumbon. Interesado siya sa God Seal skill na ito. Bukod dito, tama si Zhon'er. Kung ang isang tao ay walang sapat na kasanayan sa paggala sa Central Plains, malamang na ang isa ay hindi gaanong ligtas. Matagal na ring naranasan ni Xiaoyan ang lakas ng God Seal skill. Ang Open Mountain Seal at Sea Flipping Seal ay maaaring ituring na malalakas na killing moves noong siya ay nasa dawang at dawang class.
Kasunod ng pagsulong ni Xiaoyan sa klase ng Daozang, ang lakas ng dalawang seal na ito ay mas mahina. Kung gusto niyang pataasin ang kanyang lakas, natural na kailangan niyang sanayin ang natitirang mga pamamaraan ng pagsasanay para sa God Seal skill. Sumili ang ngiti sa mukha ni Zhon'er nang makita niyang tinanggap ni Xiaoyan ang scroll. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na nagtataglay ng uri ng walang pakundangan na katalinuhan na mayroon siya noon. Sa halip, siya ay mas matured at pinigilan. Tama, Senior Brother Xiaoyan, hindi mo pinahintulutang malaman ng iba ang tungkol sa Toshi Ancient Gods Jade, di ba? Mukhang may naalala si Zhon'er nang bigla siyang nagtanong sa seryosong boses. Tama iyan. Napatigil si Xiaoyan. Masyadong malaki ang implikasyon ng bagay na ito. Natural na hindi siya nang ahas na ipaalam ito kahit kanino. Kahit na ang Little Fairy Doctor, si Tian Zunje, at ang iba pa ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon ng Toshi Ancient Gods Jade. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Zhon'er nang marinig siya. Itong Toshi Ancient Gods Jade, ito ba ay isang bagay na gustong makuha ng Guklan? Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Saglit na nag-alinlangan si Zhon'er nang marinig ito. Tumanggo siya at mahinang sinabi. Ang Toshi Ancient Gods Jade ay may kaugnayan sa misteryo ng isang Daodi. Sa tingin ko ay alam din ni Senior Brother Xiaoyan ang bagay na ito. Mula pa noong sinaunang panahon, bihira na ang sinumang eksperto na makakapasok sa klase ng Daodi. Ang mga Daodi na iyon noon ay tila naglaho ng magdamag. May mahahanap lang tayong impormasyon mula sa ilang sinaunang teksto. Sinalubong ni Xiaoyan ang kanyang atensyon matapos marinig ang isang malaking lihim ng kontinente sa unang pagkakataon. Sabi niya. Sa madaling salita, kung pagsasamahin ng isang tao ang mga piraso ng Toshi Ancient Gods Jade, makukuha ng isa ang paraan para makasulong sa Daodi class. Ang kontinente ng Daochi ay hindi maihahambing na malawak. May ilang mga labi na naiwan ng mga sinaunang eksperto mula noong sinaunang panahon. Gayunpaman, karamihan sa mga labi na ito ay hindi kumpleto. Kahit na ganito ang kaso, sa tuwing matutuklasan ang naturang labi, ito ay magbubunsod ng malaking kaguluhan sa kontinente. Lumingon ang magandang mata ni Zhon'er kay Xiaoyan nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Sinabi niya, kamakailan lamang, mayroong isang sirang Daodi relic. Hindi mabilang na bilang ng mga eksperto ang naroon noong panahong iyon. Lumahok din ang matandang Ginoong Yao Lao. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Paminsan-minsan ay naririnig niya si Yao Lao na binanggit na ang Flame Mantra ay isang bagay na nakuha niya ng nagkataon. Hindi kaya nakuha ang Flame Mantra sa tinatawag na Daodi Relics. Ang Toshi Ancient God ay ang huling Daodi na lumitaw sa kontinente ng Daochi na alam natin. Nag-iwan siya ng isang Daodi Mansion na nakatago sa loob ng bakanteng espasyo. Ang Daodi Mansion na ito ay mahusay na napreserba. Ang aking Guklan at ang Hall of Souls ay nag-iisip na pumasok dito. Ang Toshi Ancient Gods Jade ay ang susi sa pagbubukas ng Daodi Mansion na iyon.